At sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Lunas. Dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Ito po ang programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening mapalad po tayo at napaunlakan po ang ating imbitasyon ng isang pinagkakatiwalaang OB gynecologist mula sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Dr. Angela Du. Good evening, Doc. Kumusta po? Good evening, mabuti naman. Ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin miscarriage o yung pagkukunan. Tama po ba sa Tagalog? Ang medical term is really abortion. Except na nagkaroon ng bad connotation ang word na abortion, no? But actually, kaya ginawang pinaganda naging miscarriage. But actually, medically, we call it abortion. Pag-usapan nga po natin, ano po ba yung dahilan, Doc, kung bakit po may mga babaeng successfully nakakapagbuntis naman, kung bakit may mga ilan na nakukunan o hindi ganun pinapalad na maipagpatuloy yung kanilang pagbubuntis? Sa totoo lang, siguro mga 25% or 1/4 of pregnancies ay di natutuloy, nabubuo, naging baby, no? One-fourth of pregnancies in the world are lost, and we do not realize it sometimes. Kasi pagka 2 weeks after menses, pwede ka nang mabuntis, pero hindi, ang binabantayan natin yung wala regla. So pag nagregla ka, kala mo regla, but sometimes there is such a thing as nakunan ka na rin, no? And the most common reason why nakukunan is because that pregnancy is defective. In the natural process, nature, tatanggalin niya what is not fit for life. Natural lang yun. Natural selection. Or else, napakadaming taong hindi, maraming defect. And it is kinder for both the mother and the baby na defective kung makuha na siya less early enough, no? They're not usually fit for life. Maraming defect. Okay? So natatanggal. But that is talking about spontaneous abortions. Yung nakunan lang talaga. Kasi ang nagkaroon ng image yung abortion kasi pinapatanggal. But normally, kung natanggal lang siya talaga spontaneously, defective yan. Do not be too sad about it, no? Okay? Natural selection process. So, ngayon, sa early pregnancy, sa first 3 months, usually kapag may defect, nakukunan as early as the first 3 months. Beyond that, pag genetically, pagtatama ang pregnancy, hindi na usually nalalaglag beyond mga 15 weeks. Mga first 12 weeks, pwede pang nalalaglag kasi defective. Defective in a way, Doc, na dahil mali po ba yung position sa matres or... Okay. Ang pagbubuntis is between the egg cell of the mother and the sperm of the father. Ang nanay, usually, she is born with the egg cells that she's going to need for life. Meaning, kung 40 years old ka na, 40 years old na rin yung egg cell mo.
That is why usually ang nakukunan beyond mga 35 years old kasi medyo matanda na rin ang egg cell. Na kung ano ang egg cell na napusuan ng sperm cell na i-fertilize, tapos na-expose na siya sa kung anong sakit, kung anong exposure mo, mga naninigarilyo ka, whatever in the world na-expose ang isang tao by the time she's 35 or 40, yun na rin ang magiging exposure ng egg cell niya. So an aging egg cell is not a good egg cell anymore. Ibig sabihin, may optimum period to get pregnant, to get a viable optimum baby. Between 20s to about 35 ay mag-anak ka na para ma-avoid mo because age is a factor talaga sa magandang pagbubuntis. Nasabi niyo na nga rin po yung edad, may mga pagkakataon rin po na wala pa po sa 35 nakukunan. Dahil po ba rin sa kanilang lifestyle or physical activity? Yes, smoking, masyadong maraming kape, drinking, alcohol, all of that. Exposures yan. At saka ngayon, meron ng tinatawag na environmental exposures, yung mga plastic na nilulusaw sa environment, it causes, at saka yung nilalagyan natin ng inumin, Yes. These are the chemicals that destroy our egg cells. So marami na ngayong defective, ang tawag doon endocrine disruptors, pinapatay niya ang hormone cells ng ating body and therefore causes a lot of defects, birth defects. Meron rin po bang kaugnayan? Environmental. Meron rin pa kaugnayan dito yung body build ng isang babae na kapag mas mapayat siya or mas malaki yung kanyang katawan, mas prone siya na mapunan. Yes. Extremes of weight. When you're very, I don't know if it's politically correct to say if you're very fat. No, layman. Paano sabihin? Yung napakataba. No? Kasi may hormonal effect din yon. Ang fat cells are hormone generating, gumagawa din siya ng hormones para sa pregnancy. Ang sobrang payat din, wala ka ng, remember the egg cell is made up of proteins. Pag wala kang i-feed malnutrition para doon, hindi rin maganda ang ma-develop mong baby. Saan ba ang parang kung mag-build ka ng ang material, baby ang materials sa nanay. Diba? Pag wala kang i-feed doon sa baby mo, then hindi rin maganda ang produkto. Then usually, mamamatay lang or what. Ganun. So, extremes of weight, sobrang payat or sobrang taba may affect. Now, pag masobra kang taba, you become prone to hypertension, or diabetes. There is such a thing as glucose toxicity. Pag masyadong mataas ang blood sugar mo, papatayin niya pati egg cell mo. Naninigas ang egg cell, nagsisement. So, pag yun ang napusuan ng sperm cell na i-fertilize during the process of yung fertilization para makabuo, walang laman ang parte ng nanay. All sperm cells, walang mai-contribute ang nanay sa production of the baby. Ang tawag doon, sometimes wala siyang sisiw na mabuo. Ang tawag doon ay penoy. Walang sisiw, blighted ovum ang tawag doon. So walang egg cell na matino na i-contribute ang nanay sa paggawa ng baby. It's the mother and the mother and the father's egg cells coming together to form a baby. Pag walang contribution ang nanay, anong gagawa? Anong gagawin? Wala. Nothing. So it's an empty egg cell. So it's an empty pregnancy. Yon, blighted or bugok. In Filipino, they call it penoy. Okay? Okay. Yeah, and that is destined talagang malaglag. Walang saysayan na ibuo
Okay. Yung regular or irregular menstruation, malaking factor rin po ba ito para maipagpatuloy or maudlot yung pagbubuntis ng babae? Okay. Pag irregular, ang ibig sabihin ng regular menses, ibig sabihin nag-ovulate ka, naglalabas ka ng egg cell. That is the body's preparation. Every month you release one egg cell para sa posibilidad na ikaw mabuntis. Now, if wala kang egg cell na pinoproduce. Pag wala kang pinoproduce, wala kang fertility, wala kang mabubuo. So that is usually related to infertility, not yung nakukunan ka. No, hindi ka makabuo. Ang treatment dyan ay papaitlugin ka because you do not produce egg cells, and ang manifestation sa body mo, hindi regular ang mens mo. Ayan, magandang talakayan nga po ito, at marami pa po tayong dapat malaman tungkol sa miscarriage. Ano nga po ba yung mga prevention and treatment para dito, Doc? Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa ating pagbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. This Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala, at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Sa Match Point, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.
Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, mami. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na mga error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi atin naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. Lunas Extension. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. At kapartner nga rin po natin ang Shield Bath Soap para po sa mga kakauwi lamang ng kanilang tahanan. Ugaliin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit. Gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy po, Doc, ng ating discussion, Miss Courage pa rin nga po ang ating
pangunahing pagtutuunan ng pansin, ano? Yung ano daw po yung signs and symptoms para masabi na you have the tendency na ma-miscarriage o makunan? First sign na ikaw ay baka makunan, ang tawag namin doon threatened abortion, parang nag-aakma kang makunan, ay dinudugo ka. Because normally, kapag pregnant ka, you lose menses, hindi ka na nga nagre-regla. The moment duguin ka, that something is wrong. Diba? So yun ang binabantayan namin. Usually, hindi nga yung masakit ang puson mo, nagka-cramps ka, because that's a little too late. Medyo pinupiga na ng matres mo ang baby out. But pag nagbe-bleed ka, that's a sign na pumunta ka na sa doktor, there's something wrong with the pregnancy. Pinapa-ultrasound namin para tingnan kung buhay ba ito baby na ito o hindi. Dahil kapag hindi na buhay, talagang body's way of getting rid of what is not fit, duduguin ka in the process called nakukunan. No? Pero kung nag-aakmang makunan, threatened abortion, sarado ang matres at buhay na buhay ang pregnancy, then we give you something para mag-relax ang matres mo, maybe na overstress ka rin lang, ganon, no? So, threatened abortion, we usually give something mag-relax ang matres. And yung sinasabi nila, pampakapit, dinadagdagan lang ang hormones para maganda ang bed for the pregnancy to implant. Okay. Kasi kailangan maganda ang hormone system mo para gagawin niya ang like a seed, no? I-implant mo in good soil. But if the soil is not good and not properly primed for implantation, pag nagtatanim ka ng seed doon, pangit ang lupa. Hindi tubo. So what makes that lupa good? And hormones. Parang yun ang fertilizer mo. Make that lupa where you can implant properly rich enough for implantation to occur. Now, pag hindi siya naka-implant, ibig sabihin, there's something wrong with the hormones probably. So we add a little hormone para makakapit siya, maka-implant siya. Okay? Yeah. Yes. That is one of the way of treating. Yes. Aside sa medication, Doc, or yung papaganda ng hormone ng isang babae, meron po bang mga pagkain na maire-recommend rin? Like yung parang sinasabi rin nila na kumain ka ng malunggay? Or There is such a thing as yung B complex called, it's a B vitamin called folic acid. Sabi nila, bago ka mabuntis, you give yourself enough folic acid para maganda, di ba sabi ko, good development of the baby. Usually may defect pag kulang ka sa folic acid. No? So we give you, before pregnancy, we give you good enough amounts of folic acid para pagka mabuntis ka, maganda ang development. Now, where do you get folic acid? From green leafy vegetables. It doesn't really mean you take it from tablets. You get it from green leafy. Anong green leafy natin? Not available all the time? Malunggay. Malunggay. So you give yourself, wala namang overdose ang malunggay eh. Diba? Yes. Yes. So you eat malunggay, you eat very green vegetables. Sa Amerika, sinasabi nila you eat kale, you eat broccoli, but we have to translate that into local language. And then, ano ba ang local available? Malunggay, pechay, na Filipino food. Mas practical, di ba, Doc? Mas mura correct. pa. So, I always tell my students, wag kayong yung tableta, yung ginagawa ng drug company, I'm sorry ng drug company, you plant malunggay. And then you eat it every day. Yes. Yun. Okay. Libre. Pag nagulan pa, mas marami pang umuusbong. Di mas marami ka pang Be very practical because we are a low-income country. Kailangan natin yung mga ganito. At masasabi rin ba natin, Doc, na magandang treatment rin or sabihin natin parang prevention yung papayo na bed rest para nga po sa mahina yung kanilang kapit? Walang studies that says that bed rest will improve it, no? But kasi wala lang kaming maibigay actually.
So we tell you to go on bed rest, but it's not really proven. Because ang basics noon ay hindi naman niyuyugyug ang matres mo, kundi ang mismong seed that should be implanted and the area na saan siya mag-i-implant, yun ang dapat tama. Hindi pipigain, so i-relax mo by lying down or you doing nothing, ganun. Diba? No matter how long you lie down, kung defective ang pregnancy, malalaglag at malalaglag yan. Okay? Okay. Aside from that, Doc, ano pa po yung maibibigay nating tips para po mapagpatuloy nila yung kanilang pagbubuntis at prevent po yung miscarriage or abortion? Siguro prenatal as early as possible para ma-detect kung may mga problema ka. Like for instance, if you're very anemic, ang anemia, kulang sa ang papula sa dugo that carries nutrients to all the cells in the body. Lahat ng cells natin, dadalhin ang nutrient and oxygen through the red blood cells, no? Ang feeding niya. If you're anemic, wala carrier. So, kumbaga, maraming nutrients, for instance, but there is no carrier towards inside the cell, di wala ring saysay, walang ipapakain sa'yo, walang magpo-fuel ng body system mo. So, paano namin nalalaman yan na makorek yan? As early as possible, pag nagpa-prenatal ka, nagpapacheck na kami agad ng blood test, ginapa-CBC ang mga nanay. And then we know immediately kung ano ang mga sakit ng nanay na ito. Let's say, kasi ang Pilipino usually, we get good iron products na nakaka-improve ng anemia, tinatawag, from meats. But Filipinos are not meat eaters. So, masyadong mababa kaya anemic ang mga Filipino. Because we eat rice, it does not contain iron. We eat dahon, doesn't contain iron. Yun ang nagpapula ng dugo natin. We eat yung pansit na lalagyan ng tubig, ano nga tawag doon? Cup noodles. It doesn't contain anything. No? So ang diet natin is not really good enough for a good pregnancy. So nako-correct agad yan. Dapat nako-correct. So early prenatal is a good move for pregnant mothers. Kahit sa health center, magpa-prenatal. Hindi naman sinasabi punta ka doon sa akin, sa Manila Doctors. Okay, ha? Okay, yes, opo. Pero pupunta ka sa Manila Doctors, pwede rin. Because baka may impression kayo na napakamahal. Also, yung outpatient clinics namin, na for those na hindi talaga, I don't like to say politically correct word ba yan, na yung hindi masyadong maka-afford. We have, for them, we have clinic areas for them na tama din naman ang binibigay na advice. Okay? Yes. Hindi sinasabi na can afford at cannot afford iba. Pareho lang. Ha? Opo. We just adjust the treatment. Let's say, kung ang pagkain mo, let's say, you improve your diet, you eat, yun nga, sinabi ko kanina, broccoli. Sabihin ko, kangkong, kakainin mo, o di basta green. Okay. Ito po, last 2 questions na lamang po, Doc. Napakabilis ng oras, wala na po tayo panahon para talakayin pa yung iba pang questions ng ating mga tagapakinig. Ito daw po ba, Doc, ay namamana? Yung ganitong klaseng sitwasyon, ano? Okay. May mga sakit na hindi parati talagang nakukunan. Ang tawag doon ay APAS. APAS, I don't know if women are parang may allergy ang mother mismo may allergy siya because the baby is not all her. It's a foreign protein. It's a foreign body galing sa tatay. So parang kinokontra nung nanay, no? So that one, I think, has genetic components, meaning may genes na namamana. Genetic problems are namamana na problems. Diabetes is genetic. So if the mother is diabetic, papatayin din niya ang baby sometimes. Or mabuo man, maraming defect. So maraming
diseases na namamana na naapektuhan ang pregnancy. Okay. Pag ang abortion or miscarriage daw po ba, Doc, once na mangyari sa'yo, mahihirapan ka na or bumababa talaga yung chance mo na makapagbuntis muli? Sabi ko, age number 1 factor. So pagka nakunan ka, medyo 35 ka na, siguro mabuntis ka. Hindi naman mabubuntis agad-agad pagdating ng after 4 months. So siguro maghintay ka muna 37 ka. Tapos the older you get, because you tend to delay din naman, no? The older you get, then ang chances mo of getting a good pregnancy nandun, because age is a factor. Ibig ko sabihin, so pag patanda ka ng patanda, ang chances mo na makabuo ng maganda ay bumababa. Lesser na rin. Yes. So, pag nagkaroon ka ng isang miscarriage, baka may defect ka sa yung tinatawag naming APAS. Kasi ang test namin, na pinapatest namin kung may APAS ka, if you've had 2 or 3 pregnancy losses. Pag nakunan ka 2 or 3 times, pa-check na natin yan, may APAS siguro yan. Ganun. But not with 1 lang, no? Kasi with 1, let's say, tama naman ang edad mo, ay nagkasakit ka, let's say nagka-COVID ka. Ang virus na yan, nakakapasok yan sa not only your cell, but pati sa pinakaliit-liitang cell ng baby mo. Hindi niya nga kaya yon. Hindi kaya ng baby, hindi nga kaya ng adult ang COVID. So pag nagka-COVID ang nanay, maaring makunan. But certain ages lang yan. Pwede naman sa next pregnancy mo, hindi ka na ma-COVID, hindi ka na magka-flu, hindi ka na magka-measles, whatever. These are viral infections and they can affect a pregnancy. Kaya importante, di ba, sabi ang nanay ay magpabakuna rin bago ma-pregnant. Yun. That's a good rin na magpabakuna rin. Ayan. So, magandang talakayan nga po at makabuluhan ito, ano? Para nga po sa mga gustong magpakonsulta sa inyo, Doc, or sabihin natin na gusto rin pong humingi ng tulong, ano? Alalay para sa inyo, para po sa kanilang magandang pagbubuntis, ang inyo pong clinic address and hotline number. 8558-0888. Tapos may information na lang. Sa information kung gusto sa OB magpa-check up or kung saan. Maraming salamat once again, Dr. Angela Du, ang ating OB-gynecologist mula sa Manila Doctors Hospital. At yan ang kabuuan ng ating discussion. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa programang Lunas Extension. Muli ako si Eleni Bensal. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sabton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.
Sakton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton. Amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio.